Breaking news, US, Japan at Pilipinas. Pagtutulungan na ang China. China gulat na gulat dito. Samantala Amerika, mas pinatibay pa ang pangako nito sa bansang Pilipinas para ipagtanggol ang bansang Pilipinas sa ginagawa ng China. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayan, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. Ayan, nandito na naman tayo para magbigay ng update at balita po sa lahat nating mga kababayan. At siyempre, alam naman natin ngayon, nasa ibang bansa po ang ating mahal na Pangulo, nasa Washington, nasa Amerika. So, subalit, marami sa ating mga kababayan ngayon natudo paninira sa ating mahal na Pangulo. Puro na lang daw lakad, puro na lang travel. So yun ba mga kababayan? Ang mga travel ng ating mahal na Pangulo ay wala po bang tulong para sa bansa natin? Kasi alam ko, hindi yan naalis ang ating mahal na Pangulo na wala tayong pakinabang o wala tayong makukuha. Ito po mga kababayan ha. Kapasok lang yan na balita mga kababayan, na-upload ko na rin ito. 100 billion US dollar mga kababayan ang makukuhang investment ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan at US sa ginawang trilateral summit sa Washington. Hindi ba yan malaking tulong sa ating bansa? Ang 100 billion US dollar na yan mga kababayan ay umabot lang naman po yan ng 5.6 trillion sa pera ng Pilipinas. Yun nga mga kababayan ay makukuha pa yan sa loob ng 5 hanggang 10 taon. So ibig sabihin, kailangan yung mga susunod na presidente ay kasing galing din ng ating mahal na Pangulo. Kasing galing niya rin mamahala, kasing galing niya rin mag-akit ng mga investment at mga mayayamang negosyante dito sa bansa natin. Dapat ganun ang maging presidente din. Hindi lang pupuko sa isang bansa. Huwag lang pumukos sa isang bansa katulad ng pagpukos sa China. Huwag lang ipagkasundo ang ating mga teritoryo. So yun po mga kababayan, ito kasi ngayon, gusto ko lang ibalita sa inyo kasi napakaganda talaga yung sinabi ng Amerika sa Pilipinas dito mga kababayan. Yung Amerika nagbigay din yan ng mga kagamitan pandigma sa Pilipinas mga kababayan. At malay natin, sa pagpunta ng ating mahal na Pangulo sa ibang bansa, sa Amerika, mayroon na naman ibibigay ang Amerika sa Pilipinas. So napakalaking tulong yan para sa bansa natin. Kahit sabihin second hand lang yan mga kababayan, kung bigay naman ng Amerika. O di ba? Kaya isa sa mga hangarin din ng ating mahal na Pangulo na sana maipasa na rin to ang tiyatsa mga kababayan. Kasi ito, isa din talaga sa makakatulong ito para mabago na ang batas dito sa bansa natin. Yan lang naman eh. Ang iba kasi binibigyan nila ng kahulugan ng tiyatsa. Binibigyan nila, sinasabi nila para ma-extend daw ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya dapat sa ating mga kababayan, pumayag na dito sa tiyatsa dahil ito ay isa talaga sa makapagbabago sa Pilipinas kapag naipasa na ito mga kababayan. So ngayon pa nga lang, tumataas na ang ekonomiya natin. 'Di ba? Maraming nang mayayaman negosyante pumupunta at mga turista dito sa bansa. Ay kapag napasa pa yan mga kababayan, yan kasi ang magpapaluwag sa mga mayayaman negosyante dito sa atin at sa mga pupunta pa rito na mga turista sa bansa natin. Yan kasi mga kababayan ay sinasabi ng iba, nilalagyan nila ng kulay kasi ayaw nila na maipasaya ng ating mahal na Pangulo kay baka mapaunlad ni Pangulong BBM ang bansa natin. So, sapaw na ang kanilang mga sinusuportahan. Pero sa akin mga kababayan, sa nakikita ko ngayon, kasi talagang ang atin mahal na Pangulo, sa akin mga kababayan, opinion ko lang sa nakikita ko ang atin mahal na Pangulo talaga, ang gusto niya talaga, kumita ang Pilipinas. Kaya nagdadala sa dito ng mga mayayaman negosyante para mag-invest dito sa Pilipinas, para kumita ang Pilipinas. So, hindi para
pagkakitaan ng Pilipinas. Ganoon naman dapat mga kababayan eh. Tingnan nyo, hindi tayo nalulubog sa utang dahil sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Yun nga lang kasi yung iba ng pananaw eh. Paano? Doon sila sa paninira nanunood. Yun tuloy. Yung sinasabi nilang nasa drug list daw ating mahal na Pangulo, nako mga kababayan. Isa din yan sa mga taktika nilang paninira sa ating mahal na Pangulo. Kasi gusto nga nilang pabagsakin si Pangulong BBM, gusto na nga nilang palitan dyan. Hindi ko alam kung bakit. Tapos na sila ng administrasyon eh. Bakit gusto pa nilang patalsikin ng ating mahal na Pangulo? Bakit gusto nila silang maupo? Bakit nagawa ba nila dati to? Hindi. Nadagawa ba nilang paunlarin ang ekonomiya ng bansa? Hindi mga kababayan. Nagawa ba nilang magdala ng mga mayayaman negosyante dito? Hindi. Diba? Ito kasi si Pangulong BBM, friendly. Kaso sa China kasi mga kababayan, ayaw ng China na bitawan niya ng ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ayaw niyang ibigay sa Pilipinas, teritoryo ng Pilipinas yan eh. Ba't aangkinin ng China? Ba't didiktahan niya ang Pilipinas kung anong gagawin? Ano yun? Aandirin mo ang Pilipinas? Porque malaki kang bansa? Aandirin mo ngayon ang Pilipinas? Matapang ngayon yung aming presidente. Hindi sunod-sunuran sa'yo. Nagalit ka? Gusto mo kunin na yung mga teritoryo na pag-aari dyan ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ang swerte mo naman. Nga lang, mali ka kasi ang presidente namin talagang palaban. Ang US at ang Pilipinas nagkaroon ng mutual treaty sa loob umano na mahigit 70 taon ang malakas na pagpapatibay ng bidin sa pangako ng Amerika ay nagmumula sa gitna ng patuloy na labanan sa pagitan ng Pilipinas at China Coast Guard sa pinagtatalo ng South China Sea. Grabe mga kababayan, no? Mutual treaty sa loob umano ng 70 years mga kababayan. So, malamang wala na rin ako noon eh. O, ayan mga kababayan, pinapatibay ni Biden. Aabot ng 70 years ang mutual treaty. Hanggat na Pangulo si Pangulong Biden, ang suporta sa Pilipinas ay lalo pang pauunlarin. At ayon dito mga kababayan, ang pagtatanggol ng Estados Unidos sa Japan at sa Pilipinas ay matatag. There are ironclad, sabi umano ni Biden, habang sinisimulan niya ang three-way na pag-uusap sa White House kasama umano sina Kishida at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tulad ng sinabi noong anumang pag-atake sa mga sasakyang panghimpapawid at sasakyang pandagat armadong pwersa ng Pilipinas, hihingin ng ating mutual defense kasunduan. So kapag inatake yung mga barko natin dyan sa West Philippine Sea, mga fighter jet natin, so diyan na papasok ang Mutual Defense Treaty. At hindi ito gagamitin mga kababayan kung wala pong talagang namatay sa labanan na yan. Katulad yan, ang pinapaputakan ng water cannon ng China, kung meron pong namatay na tauhan ng Philippine Coast Guard yun, doon na papasok ang Mutual Defense Treaty mga kababayan. Kasi makita nga natin sa video mga kababayan, nung pagpaputok ng water cannon ng China, basag yung salamin ng windshield ng mga kababayan, yung bangka. Subuti talaga, nakailag yung sakay ng barko mga kababayan. Kasi kung hindi, siyempre, ang lakas ng impact ng tubig, di ba? Pag tinamaan ng windshield, siyempre basag. Paano kung tamaan ka ng mga basag na buti? Kaya doon nagkasugat-sugat din ang ating mga tripulante na sakay na yon, ang ating mga Philippine Navy na kasama doon sa Unay sa May 4. Sa Unay sa May 4 mga kababayan. Ayan. Ang relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas ay paulit-ulit na nasubok sa pamamagitan umano ng pagharap na kinasasangkutan ng mga Coast Guard, diesel ng dalawang bansa na pinagtataluang South China Sea. Regular ding lumalapit ang mga barko ng China Coast Guard sa mga isla sa East China Sea na kontrolado ng Hapon malapit sa Taiwan. Diba mga kababayan? Isa din sa mga teritoryo ng Hapon ay pilit man inaangkin umano ng China. So hindi lang po ang Pilipinas ang ginagawan po ng China, pati ang Hapon. Subalit kasi ang Hapon mga kababayan talagang palaban. Kaya nila makipagdigmaan kasi malakas din ng Hapon mga kababayan. Malakas din ang kanilang puwersa. Kaya hindi na basta-basta makakaya yung Hapon.
At ayon naman po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga kababayan, ang summit na trilateral summit na ito ngayon ay isang pagkakataon upang tukuyin ang hinaharap na gusto natin at kung paano natin lalayuning makamit ito ng sama-sama. Yan po ang naging pahayag ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Inihayag din ni Biden na ang tatlong bansa ay naglulunsad ng isang bagong economic corridor sa Pilipinas bilang bahagi ng G7 Partnership for Global Infrastructure Investment na tutulong sa pagbuo ng malinis na enerhiya o daungan, agrikultura at iba pang mga proyekto sa bansa. Sinabi umano ni Biden na ang mga pinuno ay gumagawa ng bagong panahon at hinulaang malaking kasaysayan sa ating mundo ang isusulat sa Indo-Pacific sa mga darating na taon. So ito mga kababayan, ang pinagkasunduan ng Pilipinas. So dito po yan gagawin sa Pilipinas mga kababayan. Kaya ito ang pinakamalaking investment na mangyayari dito sa Pilipinas mga kababayan. Kasi ito, napakalaking tulong ito lalo na sa agrikultura ng bansa at enerhiya at paggawa ng mga infrastructure dito sa bansa natin. Ayan. So ayaw ba niyan ng mga anti-Marcos? Siyempre ayaw nila yan. Siyempre mga kababayan, tanging si Pangulong BBM lang naman ang talagang nakagawa nito at nakapagdala ng mga mayayaman negosyante dito. At siyempre mga kababayan, ang Amerika ay napakalaking tulong din talaga sa bansa natin. Ginawang prioridad ni Biden ang pagpapabuti ng ugnayan sa Pilipinas mula nang maging Pangulo ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hunyo 2022. Nagkaroon ng mga ups, down ang relasyon sa paglipas ng mga taon na nasa mahirap na lugar na maupo si Marcos. Sinabi ng mga human rights group, pinalinhan ni Marcos na si Rodrigo Duterte ay nagresulta sa libu-libong extrajudicial killing. So napakarami kasing napatay talaga nung panahon kasi ni Pangulong Duterte mga kababayan. Tingnan nyo naman. Kaya ngayon, ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, tingnan nyo po mga kababayan, meron na nga nahuhuli na mga drug addict pero hindi pinapatay. Pwede naman palang hulihin lang. Siyempre mga kababayan, pag tayo'y nagkamali, may panahon pa para magbago. Hindi kamatayan ang parusa. So po mga kababayan, anong masasabi mo at makukomento mo? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po at magandang araw sa inyo lahat.